So mga bagay na ginagawa ng ibang mga babae kung bakit kinakabaliwan sila ng lalaki. Yes, mga kamamay, sa video po natin ito, i-share ko po sa inyo, okay? Yung mga dapat nyo pong gawin, kagaya ng ginagawa ng ibang mga babae sa kanilang relasyon, kung bakit yung mga lalaki mismo ang humahabol sa kanila, kinakabaliwan sila, at talagang nahuhumaling sa kanila. Kaya mga kamamay, ano po, maupo ng maayos, makinig ng maayos sapagkat napaka-importanteng malaman po ninyo itong mga bagay na sasabihin ko. Kasi sa isang relasyon, talagang madalas na hindi po napapag-usapan ito. Hindi naman to sinasabi ng lalaki, hindi naman to sinasabi ng babae. Talagang mafe-feel mo na lang. Okay, maiisip. Masasummarize mo na lang na, dapat pala ganito ako para kabaliwan ako ng isang lalaki. Pero dahil nga mahal ko kayo mga kamamay, i-share ko po sa inyo yung mga bagay na hindi na pag-uusapan sa likod ng isang relasyon. Alright? So mga kamamay, lagi ko lang pong hinihiling sa inyo, lagi ko pong sinasabi na bago po natin simulan ang mga topics, lagi niyo po sana munang huwag kakalimutan, if ever na nakakatulong, nakaka-relate kayo sa mga love advice na aking palaging ginagawa, palaging sinishare sa inyo, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. Kung nagawa niyo na po yan, ngayon pa lang mga kamamay, nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat. Kaya wag natin ito masyadong patagalin. So ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng ibang mga babae sa kanilang mga relasyon kung bakit sila ay kinakabaliwan ng mga lalaki? So number 1, dahil hindi sila oo lang ng oo palagi. Yes, mga kamamay, sa isang relasyon, hindi naman pag sinabing magkarelasyon kayo, pag sinabing mag-asawa kayo, pag sinabing magjowa kayo ng 5 years, 10 years, 20 years, dapat lagi ka na lang oo ng oo o sang-ayon ng sang-ayon sa kanya. Meron din namang mga time, meron din naman kasing mga panahon, mga kamamay, na kailangan mo ding salungatin kung ano man yung mga pabor, kung ano man yung hinihiling niya sa'yo. Hindi dahil sa magkakontra kayo, kundi dahil sa yun ang tama. Meron kasing ibang mga kalalakihan po, mga kamamay, na dahil mabait kayo, na dahil sa tingin nilang naiintindihan nyo sila palagi, yung tipong nasanay na lang kayo na, sige, oo, pwede naman, ganito, sige, oo lang kayo ng oo, binisyo na nila. Okay? Minsan nga, hindi na nagpapaalam eh. Minsan nga, yung mga desisyon na ginagawa nila, hindi na sinasabi sa inyo, yun ang masakit. Okay? Pero kung alam po ng isang lalaki na pwede kang humindi, pwede kang mag-say no, doon kanya hindi lalampasan. Doon kanya hindi uunahan. Sa madaling sabi, marirespeto kanya ng maayos. At sa paraang ganon, mga kamamay, yung humihindi ka rin, nagse-say no ka rin, doon yun na nakikita yung value mo. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ay automatic na oo agad sa'yo. Pwede ka rin humindi kapag ka hindi tama. Na pwede ka rin mag-say no kapag ka toxic yung kanyang gagawin. Sa ganyang paraan mga kamamay, nagkakaroon ngayon ng takot pa rin yung lalaki. Okay? Na gawin ng isang bagay kapag ka alam niyang hindi ito tama. At sa ganyang paraan, mga kamamay, sinasabi ko sa inyo na dapat nag-no-no din po kayo, diyan kayo mas kababaliwan ng isang lalaki. Sapagkat meron kang kakayahan na humindi. Meron kang kakayahan na hindi siya payagan kung alam mong hindi tama. And anytime, dumating man yung time na magkagalit kayo, okay, na hindi kayo magkaunawaan dahil lang sa desisyon na hindi mo pinayagan sa kanya, dun yung makikita yung halaga at tamang desisyon na ginawa mo. Okay? Kasi yung ibang mga lalaki nga talaga dyan, masyado na silang nagiging, abusado. Kapag ka oo ka ng oo, nilalampasan kanila. Iniisip nila na, hindi, okay lang naman dyan, kahit hindi na ako magpaalam. Hindi, okay lang naman dyan, automatic namang oo, kahit hindi na ako magsabi, kahit masama, kahit hindi tama. So sa ganung paraan mga kamamay, nawawala yung respeto sa iyo ng isang lalaki kapag ka oo ka ng oo. Kaya advice ko po sa inyo mga kamamay, kung gusto nyo mas kabaliwang kayo ng isang lalaki, learn how to say no pa rin kung alam nyong hindi tama. Okay? Yung paminsang-minsang ginagawa nila sa inyo. Alright? So sa ganyang paraan, kababaliwang ka pa rin ng isang lalaki.
Okay, so maliwanag po dyan ano. So next, dahil nakafocus sila sa kanilang sarili at hindi palaging sa lalaki lang. Yes mga kamamay, yung ibang mga babae kasi kung bakit po sila kinakabaliwan, dahil mas inuuna po nila ang kanilang sarili. Mas nakafocus sila sa kanilang sarili, hindi doon sa paghahabol sa ibang mga lalaki. Okay, halimbawa na lang, iniwanan sila ng lalaki sa halip na maghabol, sa halip na magmakaawa, sa halip na alam mo yun, kulitin ng kulitin yung lalaki, yung ibang mga babaeng hinahabol talaga ng lalaki is hindi po sila talagang nagpapakita ng paghahabol eh. Mas nagpo-focus po sila sa kanilang sarili, sa pag-i-improve, sa pagpapaganda, sa pag-aayos. Kung kaya't ang isang lalaki talaga, imbes na lumayo, dahil sa lakas ng loob, dahil sa mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, nagagawa pa rin bumalik, humabol sa isang babae. Kasi nga, hindi sila hinahabol ng babae eh. Alam nila yung worth nila. Alam nila yung self-worth nila. Pagdating sa relasyon, yung mga babaeng hindi naghahabol at mas nag-focus sa kanilang sarili, mas malaki ang chance na hinahabol sila ng lalaki kumpara sila ang maghabol sa mga lalaki. Kaya mga kamamay, sa halip na maghabol, mag-focus sa paghabol, mas mag-focus kayo sa inyong mga sarili. So yan po ang isang paraan kung bakit maraming mga kalalakihan ang kinababaliwan ang isang babae. Alright? So next, dahil sa meron silang tinatawag na emotional intelligence. Yes mga kamamay, dahil yung mga kababaihan po ay merong tinatawag na emotional intelligence. So kung hindi niyo po ito alam, ito po yung concern na kung saan hinahayaan ng isang babae na madama ng isang lalaki na merong siya sa lahat ng oras. Yung tipong naiintindihan siya sa lahat ng oras. Pero take note po, take note po pagdating sa emotional intelligence. Kung alam niyo po sa sarili ninyo na toxic kayo, huwag niyo na pong asahan na merong emotional intelligence din ang isang lalaki na kayang ibigay sa inyo. Okay, tandaan niyo po yung emotional intelligence po, yan po ay ibinibigay lamang sa mga lalaki na high value. Okay? Sa mga lalaki na maayos. Bakit po mga kamamay? Kasi hindi mo naman po pwedeng bigyan ng emotional intelligence kung toxic yung lalaki. Yung tipong sasamahan mo kahit mali na yung ginagawa. Kaya nga kayo hindi nagkakaintindihan dahil hindi tama yung kanyang ginagawa. Tapos bibigyan mo naman ng emotional intelligence, iintindihin mo, sasamahan mo, papaboran mo, mali nga yung ginagawa niya eh. Paano mo masasabi na dapat bigyan ng emotional intelligence? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kamamay, ang emotional intelligence ay ibinibigay lamang sa isang lalaking maayos, sa isang lalaking high value. Pero kung alam po ninyo na toxic kayo, yan, dapat sa inyo, dapat magsimula yung emotional intelligence. Dapat kayo yung lumalapit sa lalaki, okay? Para ayusin ang sarili ninyo, para mag-sorry, para intindihin sila. Kasi sila yung nasa tama. Pero kung alam niyo naman sa sarili ninyo na kayo yung toxic, na kayo yung madalas magbigay ng problema, na kayo yung madalas pagsimulan ng away, kayo yung gumagawa palagi ng gusot, ng sakit ng ulo, dapat kayo sa inyong sarili ang may emotional intelligence. Kayo dapat ang unang-unang makaunawa sa inyong sarili na dapat baguhin nyo yung mga maling gawain ninyo. Kung kaya't yung isang lalaki, huwag nyong asahan na siya yung magbibigay ng emotional intelligence sa inyo kung alam ninyo sa sarili ninyo na kayo ang toxic. Kahit kailan walang taong ganyan, idadamay mo lang siya, hihilahin mo lang din siya pababa kung ikaw mismo ang nangangailangan ng emotional intelligence sa sarili mo. Yung iba dyan nagmamakaawa o nagiging pabiktim kung bakit daw hindi sila binibigyan ng isang lalaki o wala daw yung isang lalaki ng emotional intelligence dahil toxic kayo eh. Okay? Bakit kayo iintindihin ng isang lalaki? Bakit kayo uunawain ng isang lalaki kung alam nilang kayo ang problema? Ang hindi nyo maunawaan, sila ang hindi nyo maunawaan kung bakit kayo patuloy na gumagawa ng problema sa inyong relasyon. Okay? Kaya please mga girls, huwag nyong hihingaan ng emotional intelligence ang isang lalaki na tipong dapat inuunawa kayo, na tipong dapat iniintindi kayo kung alam niyo sa inyong sarili na kayo ang may problema. Pero going back to our topic, dapat kayo po yung may emotional intelligence kung alam po ninyo na yung lalaki is high value. Okay? Na kung yung isang lalaki is maayos. Okay? Kung meron mga gano'n na dapat may emotional intelligence kayo, ibig sabihin nasa inyo yung problema. Kaya hanggat maaari may emotional intelligence kayo, alam niyo ang tama para
makasabay kayo, okay? Sa, alam niyo yun, sa aksyon na ginagawa ng isang lalaki sa inyo. Alright? So next, dahil sa hindi toxic sila at masarap silang kasama. Yes, mga kamamay, kung bakit po ang isang lalaki ay nababaliw sa mga babaeng ganito, hindi toxic at masarap kasama, walang problema kapag ganito. Kahit naman sino, mga kamamay, kung toxic ang isang lalaki o ang isang babae, di ba? So, walang gugustuhin na samahan o kabaliwan kayo ng isang lalaki. Kaya hanggat maaari, mga kamamay, yung mga ugali ninyo, baguhin po ninyo. Okay? Kung alam ninyo na toxic kayo, madalas kayong mag-away dahil sa mga problemang sa inyo mismo nagsisimula. Tapos, yung usapan ninyo, hindi na ganun nagiging masaya. Kasi sunod-sunod yun, domino effect eh. Kung kayo po ay toxic, yung inyong usapan, yung inyong bonding, naaapektuhan. Bakit po? Syempre, kung hindi nga kayo magkasundo, hindi kayo magkaintindihan sa isang desisyon pa lamang, sa palagay mo, magiging maayos ang inyong mga usapan, ang inyong bonding, di ba hindi? Kasi doon pa lamang sa inyong mga desisyon sa buhay, hindi na kayo magkasundo. Okay? Kung bakit hindi ko maisip, kung bakit ni isa sa inyo ang hindi makaunawa kung alin ang tama at mali. Di ba? Isa lang naman yan eh. Isa lang naman yan. Hindi po magwo-work ang isang relasyon, mga kamamay, kung meron diyang salungat. Kung meron diyang hindi alam ang tama, hindi marunong mag-analyze. Di ba? Kung yung isa, puro problema ang ginagawa, dinadala sa isang relasyon, talagang hindi kayo magkakasundo. Okay? Pero kung parehas kayong malawak ang pangunawa, parehas kayong nalalaman kung alin ang tamang gawain at hindi, dun po nagiging matibay ang isang relasyon. Pero kung isa dyan sa inyo, it's either lalaki or babae, ang madalas nagdadala ng problema, talagang hindi kayo magkakasundo. Darating at darating ang panahon na magkakahiwalay kayo. Iiwanan ka o maiiwanan siya dahil sa mga bagay na hindi mo maisip na dapat ito pala ang ginagawa kasi ito ang tama. Kaya please, hanggat maaari, kung mahal po ninyo ang isang tao, mahal po ninyo ang isang lalaki, mahal niyo po ang isang babae, piliin niyo po palagi ang gumawa ng tama. Kasi sa mga bawat maling desisyon na ginagawa po ninyo, napakalaki ng maaaring apekto o magiging epekto sa inyong relasyon. It's either masasaktan ka or makakasakit ka. Kaya please, mga kamamay, okay? Dapat hindi kayo toxic at syempre dapat masarap po kayong kasama. And last, dahil kaya po nilang dalahin ang kanilang sarili. Yes, mga kamamay, kaya po kinakabaliwan sila ng isang lalaki dahil kaya po nilang dalahin ang kanilang sarili. Mataas po ang kanilang kumpiyansa sa kanilang sarili. Yung tipong kaya po nilang tumindig sa kanilang sariling mga paa. Yung tipong kapag niloko ng isang lalaki yung babae, is kaya po niyang mag-isa. Kaya po niyang tumalikod at mag-walk away. Hindi po siya naghahabol. Hindi po siya nagpi-please at nagmamakaawa. Yung tipong sinasabi niya na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, hindi po ganon yung ibang mga babae. Kung ayaw mo sa akin at alam ko sa sarili ko na hindi ako toxic, mag-isa ka dyan. Kasi yung ibang mga kamamay, kapag iniwanan ng isang lalaki, anong nangyayari? Naghahabol. Anong nangyayari? Nagmamakaawa. Kung bakit po yung ibang mga babae ay hindi nire-respeto. Kung bakit yung ibang mga babae ay hindi minamahal, hindi kinakabaliwan kasi wala po silang kakayahan na itindig ang kanilang mga paa kapag iniwanan sila. Wala po silang kumpiyansa sa sarili. Hindi po nila kayang dalahin ang kanilang mga sarili. Kaya mga kamamay, upang kabaliwan kayo ng isang lalaki, dapat po kaya nyo pong dalahin ang inyong sarili. Yung tipong hindi kayo maghahabol kapag iniwanan kayo. Okay? Kasi alam nyo naman sa sarili ninyo na high value kayo. At madalas yung lalaki ang toxic, sakit sa ulo, dapat kayo yung mga babae na ganyan. Yung tipong kaya nyo pong tumindig sa inyong mga sariling mga paa. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na maaaring nyo pong gawin sa inyong relasyon o po pwede pong ginagawa rin ng iba kung bakit kinakabaliwan sila. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.